Ayan, so welcome back po dito sa Denrica at Toy TV Sports. Well, mabilisan lang po ito. Gusto ko lamang po makipagkwentuhan, okay? About dito kay Mike Tyson at Jake Paul. Boxing naman tayo! At syempre, susundutan po natin yan, ng malupitang shoutout. Ayan, of course. Okay, so yun na nga po, mabilis lang. Nanood po kasi ako kanina, ng bakbakan. Sa totoo lang, wala po akong ganang panoorin nito. Kasi nga po, ano bang aasahan natin dito kay Mike Tyson at 58 na po? Bago ko po ituloy pala to, baka po gusto niyo na mag-subscribe, kung nagustuhan niyo lang naman po, pindutin niyo na lang po yan, At isang like at subscribe po, masaya na po tayo dito sa ating channel, Okay, so yun na nga po, ito pong bakbakan kanina, presented po yan ng Netflix. At syempre, pinanood natin. Yun na nga, tulad nga po na inaasahan ko, tignan nyo, wala naman akong binablog about Jake Paul and Tyson, di ba? Kasi parang sabi ko, parang walang bearing. So yun na nga, nung pinanood natin, although may a bit of excitement, dahil alam nyo naman po, di ba? Kada linggo, hindi naman kada linggo, di ba? Nagfa-fall ng linggo ang laban ni Tyson, di ba? So pinapanood po namin yan. At ang matindi-tindi niyan, sa dami ng commercial, alas 3, alas 4 na magsisimula ang laban pero tapos na sa Amerika, di ba? Dito, same time na namin. Then at the same time, ngayon po, kino-cover ko na, tinatopic ko na. Biruin nyo, sa tagal ng panahon guys, bata pa ako, hanggang ngayon, biruin mo, Mike Tyson, di ba? So parang si Pacquiao lang po, our very own, na lumalaban kahit, matanda na, Pero yun na nga po, nangyari ang inaasahan ko na magugulpi po siya. Sa totoo lang guys, si Jake Paul talaga pong pinilit niya na hindi ipakita, na tawag dito, na pinapartidahan niya si Tyson. Diba? Dinidila-dilaan niya pa nga. Pero kung kayo po nanonood talaga ng sport, tawag nito, maintindihan niyo yung ginagawa niya. Para sa akin, hindi pambabastos yun. Talagang ginagawa niya yun. Kasi nga, ang dami pong nanonood. Nakita niyo naman yung venue nun. Ilan yun? Capacity nun, puno sa AT&T Center po. Kaya talagang hindi po pwede po na na ipakita mo na nagpapartidahan ka, di ba? Kasi nga laban po ang pinunta ng taong bayan doon or ng mga fans doon, Kaya ganun po ang nangyayari doon sa venue na yon. At yun na nga po, sa unang round, medyo talaga pong nagpakita ng impressive Tyson look, or Tyson talagang early round aggressive, Pero si Jake Paul, inutakan na kagad, umpisa pa lang, Kaya alam niya kasi yung stamina, alanganin na kay Tyson. So hanggat sa yun na-control niya na po yung laban, At habang pinapanood ko yun, wish ko sana matapos na yung round, kumbaga sana tapos na, ganun, na hindi po babagsak si Tyson. Dahil kung tutusin guys, kaya po ni Paul. Kasi si Paul guys, hindi nyo lang babasta isipin na isa po itong basta lang vlogger or YouTuber. Nagte-training na po ito at batang bata ito. Pero inyo, 27 years of age. Tignan nyo naman ang tail of the tape na yan. Tapos 58 years old. Pambira, lolo mo na Pero para sa akin, talo man dito si Tyson, pinakita niya po, isa lang ang lesson na ipinapakita niya sa atin. Kalabaw lang po ang tumatanda. Anong ibig ko sabihin? Hindi naman po sa laban kundi sa courage niya po na ipakita sa atin that at this age, may asim pa siya, Kaya niya pa. Nakita niyo naman po yung build ng katawan. Kaya lalo akong ginaganahan Parang gusto ko na talagang mag-gym. Di ba tignan nyo, 58 years old, ang ganda ng katawan. Tignan nyo naman po yung ibang mga 50, iba nga 40 na mukha ng lolo Pero si Tyson, tignan nyo. Di po ba? Yan po ang para sa akin, ang napulot ko doon, He is still inspiration, para sa lahat na on his age, ganun pa rin po yung build niya, At yung willingness to fight, di po ba?
Yun na nga lang po, talagang iba na talaga ang hinihingi ng katawan, no, ng mga ganong edad. Di po ba? Napansin po natin yan nung huling laban ni Pacman. Di po ba? Pero at least, yung kay Pacman naman po, no, may laban. Pero kay Tyson po kanina talagang, miski yung announcer or yung commentator, sinasabi nga na masaya sila, no, na talagang naka-survive si Tyson, no. Pero wala po tayong magagawa, no? Ganyan talaga. Okay? So, yun lang po ang aking palagay dyan. So, ngayon, shoutout na po tayo, no? At marami pong nanonood, no? Kasalukuyan nyo nang pinapanood, no? Ang ating New Zealand at yung sinabi po ni Coach Tim Kuhn, no? Na talagang courage po yun, no? Courage ba? I mean, ano po, pinapalakas niya po yung ating loob, no? Walang New Zealand dito. Walang top 9 dito, no. Anong top pa sila, no? So wala, kakayanin namin sila. Tatalunin, di lang basta kakayanin, tatalunin, di po ba? Okay, shoutout na po tayo, no. Masyado na tayong maraming sinasabi. Okay, dito po tayo, kay Wilfredo, teka po. Sa mga hindi pa po nababasa, no. Dito po kay Marben Pedre, no? Idol, pa-shoutout ko lang ang kapatid ko dyan sa Baras Rizal na si Berting Pedre, na fans ng SMB. Sana sumama na siya sa di po, kung saan po talaga yung yung tawag dito, kung saan po talaga gusto nun, as a fan, di nyo po madidiktahan yan, guys, no? Isa yun ang gusto niyang puntahan, no? Hayaan nyo na po siya sa SMB, no? Kung talagang dun po ang gusto, ang pasya ng kanyang puso. Corny mo doy. Okay, dito tayo Shoutout po sa'yo, sir. Taga Baras, no? Yan. Yun. Okay, may kakilala rin ako sa Teresa. Kasi nga, taga Rizal tayo, no? Okay, bakit daw hindi sure? Nasabi na po natin, Mr. Aquilino, no? Tongol. Kasi nga wala pa sa legit sources, no? Kaya hindi pa sure, no? Sources lang po ang nagsasabi from spin, no? Edwin Rolle, no? Shoutout po sa mga ka-NSD. Ingat tayo. Parating oo nga po. Mag-iingat po kayo, di naman po porket tawa tayo ng tawa dito, di ko na po iniisip yung mga kabag-anak pa rin po ako sa Pilipinas, no, na kinakamusta ko, no. Kaya kayo rin po dyan, mag-iingat po, no. Okay, ganun din po kay Aldi Predicilio. Okay, pa-shoutout po. Sana makuha ng Jin si Troy. Yan, dami talagang may gusto makuha si Troy. Crescencio Novidal, ikaw lang ang pinapanood ko. Hindi na nag-i-entertain sa iba kasi alam ko pinagkakapirahan lang. Taga Nasugpo, Batangas ako, Tokayo. Oy, salamat naman po mga taga Batangas, no. Ayan, shoutout po sa iyo, sir, no. Ganun nga po ginagawa natin, no. Talaga pong nagre-research tayo, pinapakita ko rin dyan lahat ng pinagkukuhanan ko, no. Pinapakita ko rin sa inyo na wala pa rin po talagang legit source, no. At pinapakita ko rin sa inyo ang mga fake news, no. Di ba? Wala pa kang konfirmasyon, sasabihin nila confirm na. Di ba? Epal, no? Yan ang po ang tawag sa mga ganyan, no? Ano bang tawag sa mga atat, no? Masyadong atat. May tawag dun Anyway, Alejandro Tronson, no? Si Sir Alejandro Troy Rosario, yes, ang wakas at wala pa pong konfirmasyon, sir, no? Clemente Bustamante, idol, shoutout po. Barangay Ginebra daw po siya. Scout Ranger, wala pa official pero jeans na talaga bagsak niya. Kasasabi lang ng manager ni Troy na mag-a-announce. Nalalapit na, sabi niya. Yan. Rolando Bangit, Cubs, hindi mo kang pera si Troy. Gusto talaga maglaro sa Ginebra. All Cups pa yan, And hindi naman talaga mo kang pera, no? Bakit po tayong lahat nagtatrabaho? Kailangan natin ng pera,
no? Bakit po tayo palipat-lipat ng trabaho? Gusto po natin lumakikita natin Lalo na kung lumalaki yung pamilya at mataas ang pangarap sa pamilya, di po ba? So hindi po mukhang pera yun. I agree with you, sir, no? Tama yun. Chevron TV. Lalong maraming haters na iiyak pag nakuha pa ng Hinebra si Kit Saldivar. Oo nga, sino ba yun? Kasama siya sa trade, di ba? No, na ikinasa ng nitong Terafima at ng ano ba yun? Converge, di po ba? To be honest, hindi ko pa po siya napapanood maglaro. No? Sir ako, Gerald Castillo, solid po siya sa atin. Nagbalita na si Snow Padua at Spin.ph pero inaantay ko pa kayo para mas panat. Uy, salamat naman po, Sir Gerald, no? Salamat po. Ganun din po ito si Ma'am Irene Quillas, no? I love your legit channel, your solid fan. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Ganun din ulit dito kay Sir Chef Ron. Boss, marami Hinebra haters, no? O mas marami ng haters na umiiyak pag no, sabi ko nga sa inyo, guys, naka-ready na talaga tayo, no? Yung ginawa natin sa nakaraang vlog. Wahoo! Nagmumukha na akong rito. Mukha na akong komedyante rito niyan No, naka-ready po talaga tayo dapat sa mga ganyan, no. Depensahan po natin ang ating team, no. Okay. Si Nathaniel Rioyan Jr., Sir, ang SMB ba na kanina po nabasa na natin, no. Shoutout po sa inyo, sir, no. Dito sa mga sumunod, Wilfredo Rocaf or Wilfred Rocaf, no. Baka kunin bigla si Troy na SMB kapag ginusto ni sir. Ang kasi yan, flagship daw po. Well, segundang ko po yan sinabi niyo, sir, no? Shoutout po kay Sir Apolinario Similiano, no. Idol sa ibang vlog, hindi mo makikita yung mga mukha nila, fake news. Si Troy, yun na nga po sinasabi natin. Tristan Enriquez, no, new member po ng Barangay Hinebra. Wala pa pong confirmation. Okay, sundan ko lang po yung sinasabi po ni Wilfredo, no, Sir Wilfred, na naalala nyo po ba, no, sa mga taga Barangay Hinebra, solid dyan, yung mga hindi bandwagon, yung mga pinaglumaan po ng San Miguel, naalala nyo, nilalagay sa Hinebra. Katulad po ni Coach Alan Kaidik, di po ba? Katulad po ni Yves Dignadis, yun ang gaganon, no? Pansin niyo po yun, di ba? Tapos sila, Racela, di po ba? Di ko naman po sinasabing itinatapon, no? I mean, nililipat sila sa San Miguel, di ba? Si Boy Abunda tuloy. Si Freddy Abuda, di po ba? Naging assistant coach. So yun po yung napapansin ko diyan, sila Tangkinsen, sila Coach Joey Chico, di ba? So yun lang. Pero this time around, guys, Hinebra, no, may hindi na po katulad ng dati ang sitwasyon, no. Pinapalakas po ng sabay-sabay ang mga koponan. Magnolia, Barangay Hinebra at San Miguel, no. Siguro may nagsasabing dyan. Siguro pakawala ng SMC to. Baka naman, Sir Al. Hindi. Yun lang po sa aking palagay, no, bilang isang fan ng isang liga, no, at ng, of course, ng Barangay Hinebra. So yun lamang po, guys, no, ang ating napag-usapan. At muli, maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po tayo sa mga susunod na video content dito lamang po sa The Enrique Adoy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.